Namatay ang isang rider habang nakapila sa bigayan ng ayuda sa Quezon City. Habang ang ilan tinitiis ang init para sa 5,000 pisong tulong. At live mula po sa Makati City kung saan meron ding bigayan ng ayuda, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta ang mga nakapilang rider dyan? Dre, pasado 4:45 nga ngayong hapon ay natapos na yung pamamahagi nitong 5,000 financial assistance dito sa mga rider. Pero sa kabila nga niyan ay naging maayos at maaliwalas naman yung kanilang payout venue rito. May nakita rin tayong mga fan na nakapalibot nga dito sa mga rider. Pero sa kabila niya naging maingat pa rin itong mga kapatid natin na mga rider dahil nga nagdala na sila ng kanilang mga inumin at madalas na rin yung kanilang pagbili ng inumin dito sa labas upang iwas sapo at iwas dehydration. Tulong-tulong pang nire-revive ng mga lalaking ito ang kasamahan nilang rider sa Quezon Memorial Circle kahapon. Kalagitnaan kasi ng pila para sa special payout ng ayuda mula sa DSWD, hinimatay ang rider. Ilang minuto rin nilang sinubukang i-CPR ang lalaki hanggang sa dalhin na ito sa ospital. Pero hindi na siya umabot doon ng buhay. 44 anyos ang nasawing rider at residente ng Pasig. Hindi pa malinaw ang eksaktong kinamatay niya pero base sa monitoring ng Pag-asa, 38 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Quezon City kahapon. Agad nakiramay ang DSWD sa naulilang pamilya ng rider. Sinagot na ng ahensya ang mga gastusin sa ospital at pagsasaayos ng burol at libing ng rider. Binigyan din ng tulong ang mga naiwang anak ng rider para sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng insidente, tuloy ang weekend special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders sa Metro Manila. Sa Makati Coliseum, isa sa maagang pumila para sa ayuda ang rider na si Joey. Inabot siya ng 9 na oras bago makakubra ng 5,000 piso. Alas 3 po ng madaling araw pumunta po kami ng kasama ko. And ngayon alas 12 ng tanghali, nakakuha kami ng ayuda po. Mahaba po talaga ng pila, sir. Sa dami naman ang nais makakuha ng cash assistance, may ilan na naabutan ng cut-off. Gaya na lang ni Robin na galing pa sa Mulanay, Quezon. Sabado pa siya ng gabi bumiyahe para lang makakuha ng ayuda. Medyo na-disappoint tayo kasi ang layo rin po eh. Hindi rin naman po basta-basta, napakamahal po ng gasolina. So, medyo, pero sabi naman nila, meron pa naman daw reschedule na kaso maghihintay pa po. Ayon sa DSWD, bukod sa Quezon Memorial Circle at Makati Coliseum, may payout center din sa Mercado del Gallo sa Taguig at Caloocan Sports Complex. Muling paalala ng ahensya, valid driver's license at photocopy lang nito ang ipipresenta ng mga benepisyaryong rider. Dre, bukod nga sa init ng panahon ay nagiinit pa rin yung ulo ng hindi bababa sa 100 mga rider ngayon dito dahil nga ilan sa kanila ay hindi pa rin nakakuha at naabutan nga nitong cut-off. Ng kanila namang tanungin ito nga mga kawani ng DSWD kung hanggang kailan at ilan lamang ba yung mabibigyan ay wala rin naman daw silang nakuhang detalye kung hanggang kailan nga ba o hanggang saan yung mabibigyan nitong ayuda. Nasabihan sila na i-reschedule nga yung pagbibigay sa kanila ng 5,000 pesos financial assistance pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin konkreto yung date kung kailan nga nila makukuha itong tulong na ito. Dre. Rainiel, nabanggit na nga na may reschedule. So, assured ba, sigurado ba yung mga hindi nakakuha na sa susunod na payout ay makakakuha sila? Kailangan ba nilang pumila ulit ng napakaaga? Dahil nabanggit mo si Joey, yung sa rider, 9 na oras na nagantay mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. So, paano mas mapapadali yung proseso? Anong gagawin na paraan ng DSWD para mas maging maayos ang proseso para sa ating mga rider na makakuha ng kanilang mga ayuda? Dre, sa una mong tanong kung may kasiguraduhan nito by words ng DSWD ay meron naman daw talaga na susunod. Pero sa salita lang yan. Ito nga mga rider na nandito, yung ilan sa kanila ay parang nananawa na rin doon sa mga salita na yan. Dahil hindi lang ito yung unang beses na napurnada nga yung pagkuha nila ng 5,000 piso na ayuda. Yung isa pa sa nakausap natin kanina, last Friday lamang ay nagpunta siya doon sa isang payout center at naabutan din siya nitong tinatawag nga na cut-off nitong
DSWD at sinabi na yun nga, no, dahil may special payout ngayong weekend, pinapunta siya ng 18 or 19. So ngayon ay wala na naman daw siyang napala. So hindi niya na alam kung susundin niya pa ba yung mga salita na ito ng DSWD at susubok pa sa kung magkakaroon pa ng isang payout. Dahil ang sabi niya, hindi ba mas malaki yung porsyento na may maiuwi siya sa kanilang pamilya kung babiyahin na lamang siya kesa nga maghintay lang daw sa wala. Dre. Nel, isa na lang, huling katanungan na lang mabilisan, no? Doon sa nangyari nga sa Quezon City, kasamaang palad ay may nasawi. Ito ngayong araw sa Makati, wala naman nangyaring aberya. Bukod doon sa mga hindi nakakuha ng kanilang payout, wala namang nahimatay o nagkaroon ng problema sa kalusugan ng ating mga rider na pumila ngayong araw. Good thing, Dre, no? Dito nga ay open area din naman ito at nagdagdag sila ng mas maraming fan. So nung binisita natin kanina yung payout area, hindi bababa sa 10 yung mga misting fan na nakapalibot doon sa mga rider. Pero sa kabila niyan, Dre, nung pagitan ng 1 p.m. to 3 p.m. ay ramdam na ramdam yung init dahil sumisingaw nga yung alinsangan dito sa konkreto, no? At yung ilan sa kanila ay nakaramdam ng sakit ng ulo at pagkahilo pero nagpatuloy pa rin sa pagpila para nga makuha pa rin yung kanilang ayuda. Dre. May mag-iingat kayo dyan. Live mula sa Makati Coliseum sa Makati City. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.